programang Bawal ang Pikon! Thank you. Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood tayo sa ating live stream sa pamamagitan ng untvweb.com at maging sa ating Facebook Live at sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang atin pong panauhin ngayong araw ay ang itinuturing na pinakamayaman na mambabatas sa Senado. At siya po ay nakilala sa bansag na Mrs. Hanap Buhay. Ayan. Dahil po sa kanyang paunahing advokasya ay ang makapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Pero bukod dito, ano-ano ba ang mga batas at programa pa ang nais niyang maitaguyod kung papalarin siyang muling mabigyan ng pwesto sa Senado? Kagaya ng aming pong pinaganyaya sa inyo, itong ating panahon ngayon ay dinededicate natin, maipresent namin sa inyo yung atin pong mga tumatakbo sa national position para naman hindi mahirap para kayo ay magsulat at para hindi mahirap na kayo ay magpasya na kung sino ba ang inyong mga ilalagay sa inyong balota pagdating po ng eleksyon. Panoorin niyo po ito. Isa ang pangalang Senator Cynthia Villar sa mga mambabatas na sumang-ayon at bumoto upang maipasa ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Subalit dahil sa naging epekto nito, patuloy na tinutuligsan ng ilang grupo at mga lawmaker ang batas na ito. Sa kabila nito, hindi raw pinagsisisihan ng naturang senador ang kanyang naging pagpabor dito. Katwiran niya, sinasamantala lang umano ng ilang mga trader ang TRAIN Law upang taasan ang presyo ng ilang mga bilihin sa merkado. Samantala, matatandaan na noong 2016 ay isa siya sa mga sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte noong nangangampanya pa lamang ito sa pagkapangulo. Suporta at pag-endorso rin ba ng punong ehekutibo sa darating na 2019 elections ang kapalit nito? Pagtataguyod sa kalikasan at agrikultura ang isa sa pinagtutuunan niya ngayon ng pansin sa Senado. Sa katunayan, isa siya sa mga kumwestiyon sa tila usad-pagong na sistema noon ng Department of the Interior and Local Government at Department of Environment and Natural Resources hinggil sa wastewater concerns noon sa rehabilitasyon ng pamosong isla ng Boracay. Bukod pa rito, patuloy din ang pagbibigay niya ng pangunahing hanap buhay para sa mga Pilipino. Sa katunayan, isa ang sektor ng agrikultura sa ninanais niyang paigtingin upang patuloy pa niyang mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan. At dahil sa kanyang sari-saring livelihood projects, siya ay binansagan bilang Mrs. Hanap Buhay. Sa kanyang muling pagtakbo sa pagkasenador, ano-ano ba ang mga bagong programang nais niyang isulong na makatutulong para sa mga Pilipino? At para po ibahagi sa atin ang ilan sa kanyang mga plataforma sa darating na 2019 elections, let's welcome to the program Chairman ng Committee on Agrarian Reform, Committee on Agriculture and Food at Committee on Environmental and Natural Resources, re-electionist Senator for 2019 elections, Senator Cynthia Villar. Welcome po. Thank you. Salamat, Senator, sa pagpapaunlak sa amin dahil kailangan maibigay natin sa ating mga kababayan yung dapat nilang malaman. Yes. Una po, gusto kong malaman sa inyo, malaking bagay ba sa tingin yung epekto sa inyong kandidatura nung pag-endorso ni Presidente? Kasi pinangalanan na din kayo among others na kanyang ini-endorse. Sigurado po kasi very popular president. So, ang kanyang 80% ba ang kanyang acceptance sa mga tao. After staying for 3 years, popular pa rin siya. And syempre, pag in-endorse ka ng a popular president, then that's really an asset. And it helps a lot. Pero dun po sa inyong pamamalagi bilang senador, hindi naging gano'n naman ka-evident na parang kayo ay pabor na pabor kay Presidente Duterte. Ano ba yung mga tinututulan din ninyo dun sa mga ipinapanukala nila na gusto nila maipasa sa Senado?
Siyempre, normal yon for an administration to raise more funds, more taxes, para mas marami silang maibigay na project sa mga tao. Pero minsan naman, yung certain taxes, hindi naman nakakatulong din kasi siguro yung implementation hindi maganda. And at the same time, if we want tax money para tulungan ng mga tao. So, minsan naman, yung pag-implement ng pagtulong sa tao, hindi rin maganda. Kaya, importante din yung mag-raise ka ng pera na hindi naman mahihirapan ng mga tao. And at the same time, yung paggasta mo ng pera, maganda rin ang paggasta para benefit for the people. Yun ang atin tinitingnan. So hindi naman kayo naging yes man sa Senado ng administrasyon? Ako, ang aking advocacy is poverty reduction. That is the advocacy of our family. Kaya meron kaming foundation na Villar Sipag. It's Villar Social Institute for Poverty Reduction and Governance. So kaya ako pumunta sa Committee on Agriculture and Food dahil naandun ang mahihirap. So if I want to do something to solve poverty, I should go to the rural Philippines kasi sila talaga yung mahihirap. And then of course, I took the Committee on Environment and Natural Resources kasi as a personal advocacy ko yung taking care of the environment. It's not for the votes. Hindi masyadong popular yon sa ordinary people. But personally, I still believe that sustainable environment is sustainable agriculture. And food is very important to all of us. Kailangan may pagkain tayo. Mawala ng lahat, hindi dapat mawawala ang pagkain. And if we don't take care of agriculture, napakahihirap ng ating farmer, syempre, the first chance na may dumating sa kanilang opportunity that they can earn more, they will leave agriculture. That's what is happening to the children of farmers. So we have to really make agriculture competitive and profitable, one, so that our farmers' children will stay in agriculture, and at the same time, we ensure the food security of our country. Pero marami na po ngayon ng mga lupa na kung minsan ay nako-convert from being agricultural land, nako-convert sa iba't ibang mga kagamitan. As a matter of fact, may mga allegation pa nga na pinagbibilin nyo na daw yung maraming mga lupa. That's a misconception. Kasi alam mo, kung ikaw ay industrial or commercial or housing, you buy only in the capital towns and cities. You don't buy outside of the capital towns and cities. Walang bibili ng bahay or walang bibili sa iyong commercial area o yung mga industries, usually nandun sila. Ang laki-laki pa ng, if you travel around the Philippines, I travel every day, ang dami-dami nga lupa, walang nakatanim. Nakatiwangwang. Oo, nakatiwangwang. Maybe it's like that because they don't find it profitable to do farming. Oo. So what's the main problem dun, ma'am? Kasi kayo, ikot kayo na ikot at kulang na nga lang magsaka kayo, mag-araro. Pero bakit marami pa rin tayo mga kababayan na parang ayaw na nila sa farming? Kasi nga hindi profitable at hindi sila competitive. And how do we make that profitable? There is a study na why our farmers are not profitable and competitive. One, lack of technology. Lack of mechanization. Napakalaki ng labor cost. Like if we compare our labor cost sa Vietnam in producing 1 kilo of palay, sila 120 ang labor cost, tayo 460. How can we compete? And that is mechanization. And then, yung production natin per hectare, maliit kesa sa kanila. That's why they produce it cheaper than us. So we have to look at that. Yung ating mga farmers, they do not know how to borrow from banks. They borrow from 5-6. Ang mahal-mahal na interest sa 5-6. Bigay kami ng pera sa Land Bank at sa DBP because those are government banks. Yun lang ang allowed na bigyan ng pera ng gobyerno to help the farmers. Ay naman, mangutang sa bangko. So ano ngayon, ma'am, ang mangyayari at anong pwede natin na magawa? Kasi
sa ibang bansa, even sa US, kung makikita Yes. nyo, pag farmer ka ba, big time ka. Yes, that's why we are passing legislation that will help them. What specific legislation In the na po ang first nandun? place, we declared large-scale agricultural smuggling as economic sabotage and non-bailable. Last term, nung 2013 to 2016, I passed the Farm Tourism Law, which provided that they can convert their farm into tourist farm para may extra income sila sa tourism, and that created the farm school to be supported by TESDA. So ngayon, meron tayong 1,855 farm school private applying with TESDA for accreditation. Kasi pag accredited sila ng TESDA, babayaran ng TESDA lahat ng tuition na mag-aaral sa kanila, libre. And my dream is that we should have a farm school in every town in the Philippines. Kasi pag every town, then the farmers, hindi malaki ang pasahe, hindi rin, wala ng baon, makakauwi sa bahay. And I'm so glad that right now there are 1,855 farm schools applying with TESDA for accreditation. And then, there are only 1,650 towns and cities in the Philippines. So, we have won na. We have achieved our target. Yung accreditation na lang ang importante because yung TESDA, they want to maintain the quality of education. So, you have to accredit your module at saka yung teacher. Nagbibigay naman ng TESDA ng scholarship for teaching. Yung tinatawag nilang training methodology, libre din yun. Tapos, pag ikaw ay isang farm school, may 25 students a month ka, TESDA will pay you 100,000 a month. So, that is sustainable. Kasi may kita sila. Saan ka ba kikita ng 100,000 pesos a month for teaching? So, that will ensure that our people will be educated, our farmers and their children. When they're educated, they know mechanization, they know how to be seed growers, they know how to intercrop, at alam nilang alagaan yung mga ini-intercrop nila, then they will become competitive and profitable. Well, until now, meron pa rin tayong problema sa irrigation, ma'am. No, it's free irrigation. Okay. Free irrigation na ngayon for all farmers owning 8 hectares and below. So how's the implementation? Okay naman. May budget naman para doon. Binigyan ng budget ang National Irrigation Authority. Pero nakikita nyo ba kung how it is being implemented? Kasi yung kung minsan pagdating doon sa implementation, doon tayo nagkakaroon ng problema. At least free. Di ba? And then, in addition, yung ating DA, meron na silang budget for small irrigation facility. Meron na nga. So, Pati maraming yung solar, choices. no? Oo. So, you know, the government can only do up to a certain point. Hindi pwede lahat ibibigay sa tao. Yung tao din, dapat magsipag siya at magtiyaga para improve niya yung sarili niya. It's a two-way process. Yun ang sinasabi ko sa mga farmer, you have to help yourself. Because even if the government gives a lot, tapos hindi nyo naman gagawin yung part nyo, we will not succeed. So ngayon po, papaano na ang nagiging response nila dito? Kasi yung ibang mga anak ng mga farmers, talagang meron silang resistance na din parang to go into farming. Na sa kanila dapat sana mas maraming gano'n na nakukonvince. Ano ho? Alam mo, I went to Taiwan because Taiwan is one of the most successful in farm tourism. Iyon ang nagpabalik sa kanila sa mga farm nila. Farm tourism. If you go to Taiwan, may mga lalaking farm na ang gaganda, meron ding maliliit na gimmick lang, pero punong-puno ng tourist. So there is hope in farm tourism. At yan ang ngayon ang pinopromote natin. It's more fun in our Philippine tourist farms. And at the same time, yung farm tourism law mandated that this tourist farm will become farm schools. And they will be supported by TESDA. So ngayon, ang dami-dami ng nagpo-farm school. So yung mga bata, maingganyo mo na. Kasi in the first place, you can own a tourist farm. Exciting din yon. You cater to tourists. May restaurant ka, meron kang pwedeng matulog sa iyo sa mga kubo-kubo mo. And then, pwede ka magpakain ng yung produce mo, lutuin mo lang masarap, yun ang kakainin nila, magbabayad sila. Pag uwi nila, may mga ginawa kang pang-uwi na maiuwi nila. And at the same time,
if you're a farm school, hindi ba prestigious naman yung may eskwelahan ka? Oo. So it's more sexy now. Agriculture is more sexy. And at the same time, competitive ka. That's the most important thing. You produce your food in a lower cost na makaka-compete ka to anybody, even those Vietnam and Thailand and all of those. And at the same time, may service ka pa sa country mo kasi you provide enough food at a cheaper cost to your people. Well, aside from that, kayo kasi si tinataguri ang Mrs. Hanap Buhay. Anong mga hanap buhay ang nakikita ninyo, ma'am, na magiging patok dito sa kasi kung minsan pati doon sa pinag-aralan, iba yung gumraduate, ang dami-daming nag-nursing, walang mapasukan. Ang daming nag-take ng ganito, walang mapuntahan na trabaho. Kasi ang mentality ng Pilipino, lalo na yung mga nanay natin, mag-aral ka mabuti at maghanap ka ng trabaho. Walang nagsabi na mag-aral ka mabuti at magtayo ka ng iyong maliit na negosyo. Di ba? Dapat meron ding option na gano'n. Yun ang palagi ko sinasabi sa kanila. You know, if you analyze the Philippines, akala lang nyo, ang mga kumpanya dito malalaki. But according to statistics, 1% lang ang big. 4% ang medium. 95% are small and micro. So if you have a small or micro na business, hindi mo dapat ikahiyayo kasi kayo yung 95%. And you provide 65% of the jobs in the Philippines. So sinasabi ko nga, don't be wag ikaw ang ini-employ. Ikaw ang maging employer. Kahit na mga maliliit na negosyo lang. Kahit maliit, oo. Ano ba yung ginagawa doon sa inyong Sipag Foundation ba to? Paano ba kayong tumutulong doon sa mga... Kami po ay sa Las Piñas, we have sample of small businesses. So nagtutulong out kayo? of waste. In fact, it's both environmental and it's hanap buhay. Like for example, yung water lily na nagpapabaha ng ilog, ginagawa naming handicraft. Meron kami factory sa Las Piñas, we employ 100 weavers. And then we have yung aming turning kitchen and garden waste into organic fertilizer. Ang employed doon is mga 75 times to 150 families. Ngayon, meron kami na yung turning waste coconut husk into coconut or charcoal. Meron kami noon, siguro ang employed namin doon, mga 250. Now we have yung plastic factory, turning waste plastic into school chairs. Siguro, we have 3 factories. One in Las Piñas, one in Iloilo, and one in Cagayan de Oro, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi pinamimigay namin yun sa public school, mahirap na mai-transport kasi mabigat. So, kailangan kukunin nila, kung Visayas, paano nila kukunin? Mindanao. So, we built in 3 islands. And lahat sila nag-employ ng people, siguro 15 people per factory. And then lately, we have this processing of bamboo. Kasi alam mo, dito sa Pilipinas, may total logging ban tayo. But bamboo is not part of it. Kasi ang bamboo, pag pinutol mo, nagre-regrow. So, it's sustainable. So, we make stairs. Kasi yung company namin, kailangan nila stairs pag gumagawa sila ng bahay. So, we make stairs out of engineered bamboo. So, nag-i-employ din kami ng people. Actually, these small businesses, hindi ko to ginagawa to earn. I just want them to be examples of small businesses na profitable, which they can replicate. Pwede silang mag-venture into. Yes. So, every day, meron kami lakbay-aral, half day, pinakikita namin lahat to, pati farm school namin. And then, maybe learn from it and replicate. Pagkatapos pa ng lakbay, nagsiserve kami ng free lunch. Kaya you're all invited. Pero yun, ma'am, kagaya sasabi nyo, yung problema, meron namang pwede silang
makuhang pera, let's say from the land bank, umutang sila ng mga puhunan. Saan niyo po nakikita yung problema nila? Yung nahihirapan ba sila sa process? Kasi may ano, Collateral? no, parang nane-negative agad sila kasi syempre may konting magpipill up ka ng application form, mga ganon. Samantalang sa 5-6, sabihin mo lang uutang ka, bigay agad, wala ngang pipilapan. Kaya lang, napakamahal ng interest, di ba? Kaya nga tinawag na 5-6, for every 5 pesos you borrow today, you pay 6 pesos tomorrow. That's 1 over 5. That's 20% a day. That's 7,200% a year. Walang negosyong kikita na 7,200% a year. Kaya sabi ko sa kanila, kung magpa 5-6 kayo, huwag na kayo magnegosyo, lugi kayo sigurado. Hindi pwede yon. Sa naiwan ninyo ngayon, kasi parang yung continuity ng paggawa ng batas, marami pa ba kayong nakabinbin na you really need to be re-elected? I did RISE. I passed laws on RISE. In fact, I created this RISE Competitiveness Enhancement Fund that the government will give 10 billion a year to the rice farmers para mag-mechanize sila, matuto sila maging seed growers, matuto silang umutang sa bangko, and then a portion went to TESDA to pay for their education. So they will learn all these things. I-oversight ko yun in my next term. To see to it na yung nakalagay sa batas na pagdadalhan ng pera, dun nga napunta yung pera. Ano ma'am hindi naintindihan dun ng iba? Kasi parang merong iba dyan na merong misconception. Ano bang Kasi hindi nila misunderstanding alam dyan? na kaya tayo nagpasa ng rice tariffication, nag-expire yung quantitative restriction on importation of rice given to us by the World Trade Organization for decades. Okay. It expired in June 30, 2017. O di kailangan tayo mag-liberalize ng importation of rice dahil ipe-penalize tayo ng World Trade Organization for not doing so. That is free trade practice. Okay. So, kailangan ng bagong batas. so bago natin i-liberalize, kailangan mag-tariff tayo. Para yung imported rice na dadating sa atin, lalagyan natin ng buwis. Para to protect the local farmers. Para naman naging anti-poor yung nilagyan mo ng buwis yung mga importation. Hindi nga nila naintindihan. Di ba? Ano gagawin mo to protect the local farmers? Ibubuwis mo yung imported rice. Baka diba? ang naisip nila, ang nabubuwisan ang naapektuhan sa atin. Tariff is buwis sa imports, not sa local production. Tapos, yung imports mo, ibubuwis mo. Yung proceeds ng government do sa buwis na makokolekta niya sa import, ibibigay sa rice farmer do sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. In fact, may hindi ako pumayag na magsusumahan kung ano nakuhang buwis. Kasi ang calculation, we will earn 8 to 12 billion a year from the tariff. Ang sinabi ko, mahirap pa yan suma-suma kung ano nga kinita. You just give the rice farmer 10 billion a year. Okay. Saka na tayo magsumahan. Kaya ngayon, sa ating national budget, nandun yung 10 billion. Na pupunta sa kanila. Pupunta na Saan galing, ma'am, yung misconception na yun? Bakit merong, parang ang naging read ng mga magsasaka? Tinanggal ang power ng NFA to control imports. Okay. Kasi, meron ba liberalization na may nagko-control na import? Ayaw nila yon. Sila ngayon yung nagsasabi na anti-poor. Sino magbabayad ng mga full-page ad nun? Kung hindi sila. May pera ba yung mga farmer to pay for a full-page ad sa dyaryo? So you think may mga nasa likod nito na mga diba, kartel? For so long a time, meron ngang bawal ang import. NFA lang ang mag-i-import. Bakit mahirap pa rin yung farmer? Ay, yumaman lang yung trader. There's something wrong. Diba? There's something wrong with the system. Sila ngayon sila ng trader ang kumikita, yung mga farmer forever mahirap. Ngayon, binigyan ng NFA ng 7 billion a year budget to buy
from the rice farmer. Instead na bumili sila, inalaw nila mag-import. Natulungan ba niya yung mahirap na rice farmer? Hindi rin. So there's something wrong with the system. If there's something wrong with the system, we try to another system. If there's, again, something wrong with another system, then we amend the law and try another one. But we cannot allow na forever poor ang farmer, mayaman ang trader, mayaman yung mga public official, and then kawawa yung consumer. Kasi pag nakartel, tinan mo nangyari ngayon. Pareho pa rin ang cost. Pareho ang supply. Bakit nagtaas ng 55, 65, 45? Ang cost is 25. Yung ba ibenta mo ng 35, 38, di pa ba masama yun? Bakit 45, 55, 65? Naging greedy na di ba? Is that the same thing that happened dito sa train law sa palagay ninyo? Alam mo, yung train law, ang pinag-usapan lang doon yung tax on oil, transport. Yun ang tataas. But hindi yun ang major cost ng bigas. At pati bigas tumaas. Lahat tumaas siguro nakita nila, ginawa nilang reason yung train law para itaas nila ang mga presyo. Sabihin nila because of the train law. But so you think ginawang kublihan ito, ma'am? Paano po ang natin dito ngayon? Solution? Are you planning to amend this one way or the other? Or di ba minumove namin na yung next tranche of the train law not to be implemented muna habang. Pero bumabagsak na yung inflation natin. Medyo, actually, di naman oil lang ang cost ng inflation. More of food. Mas malaki yun sa food. Doon tayo nadali sa food. Pero if you will analyze it, hindi naman train law yung food. I think it's cartel. So, anong malaking learning natin dito sa pagkakapasa ng train law, ma'am? Dapat tama yung projection natin. At dapat nagkamali tayo sa projection. Dapat i-consider natin yung other factors other than yung itinataas mong tax. Kasi ang economy, maraming player yan. And it was not considered? It was not considered. Na gaganon. Ako, kung nakita ko ng gumaganon, dapat na price control. Sa ganun po, anong na-overlook sa ganyan na sistema in creating yung law, yung legislation? Siguro nga yung projection. So where does that happen po? Paano po yun? Sa yun? Sa mga consultation po ba yun? Economic managers, because they are doing the projection. Assurance nila sa amin that it will not affect. Pero naapektuhan ng inflation. Siyempre, yung inflation, yun ang pagtaas ng presyo. Siyempre, apektado lahat ng mahirap doon. Tingin nyo ba parang one way or the other na-deceive kayo dito? Or may naitago sa inyo? Baka hindi niya na-consider talaga yung other factors other than the law. So it's more of an honest mistake? Ganun po ba yun? Honest mistake. But very, big honest mistake. Ang rectification lang po ngayon to, yung hindi pag-implement ng second tranche. At the same time, control yung mga mamanipulate ng prices. But with regard to yung pong pag-amienda nito, hindi pa po tayo Ano lang naman yan ang pinakagrabe lang dyan yung yung oil. Pero ito, hindi, ang tumaas ng presyo yung agri-product. And you think it doesn't need any yun nga, amendment? pinasususpend namin yung next Pero it has been passed kung nasa government na ang pag-suspend, nasa executive na ang pag-suspend nung next tranche. So parang nasa kamay na nila ngayon. Nasa kamay na nila, hindi na sa amin. But we will be careful next time na yung mga projections dapat tinitingnan na mabusis. Ano ang biggest dream ninyo na mailagay sa legislation na hindi nyo pa na-achieve? Marami pa akong coming. Like for example, hindi naman it's a combination of many legislation. Like for example, yung ating organic farming, may certification yan Kasi ang organic products,
mas mahal bilhin niya. But Yes. you need a certification. Tapos yung napasa namin batas, ang mahal ng certification. So we are amending para mura ang certification. May system ngayon yung tinatawag nilang participatory guarantee system na mura lang ang certification. Yun, gusto ko i-amend yung National Agriculture Organic Program para ganun na lang ang certification para matulungan natin yung malahihirap natin magsasaka. Kasi pag certified ka na organic farmer. Oo. So, tapos, I want to pass a law on livestock, poultry, and dairy. Kasi, gusto kong tulungan yung mga backyard farmers. Kasi 65% of our livestock and dairy farmers are backyard farmers. So, I want to give them a model, yung native farming, na ang pinaka-biggest expense nila ay feeds. Tuturuan natin sila not to use feeds, but to just plant what Parang free range. Oo, free range. And then, of course, one of our biggest problem is dairy. We only produce 1% of our dairy demand. And we import 99%. So there is a lot of things we can do to dairy, pero hindi naman 1%. Pathetic naman yung 1%. So I will be promoting dairy in my next term. I will allocate a certain amount every province so that they can build a dairy farm na may processing at may tindahan. Kasi I saw a model which the Philippine Carabao Center built in Ubay, Bohol. Sabi nila 10 million lang daw ang isang ganon. So, I will give every province a budget na makastart sila. Ng ganon. O, ng ganon. And then, bahala na sila palakihin, di ba? At least, meron ng sample of a model. Ilang kalabaw mo yung sa 10 million lang yan? Parang, 10 families, tigta-tatlo. O ganon. Parang 100. And then, may small processing facility. Okay. Tapos may store. Handle na ng LGU yan? No, it's Hindi pa Philippine Carabao Center. So walang pakialam ng LGU? Yung Philippine Carabao Center ang magbibuild ng model. Okay. It's now the LGU to promote it, na palakihin nila. Pag hindi nila mapalaki, kasalanan na nila yon. Ngayon, yung magagaling at desidido, di mapapalaki nila. There is something to start on as a model. Yun ang gusto ko my next term. And of course, I have to do oversight dun sa ating, I pass a law on coconut. After so many years, pamimigay na yung ating Coco Levy Fund. At the rate of 5 billion a year for the next 25 years. Kasi may 100 billion sila sa treasury. So, ipagmimigay natin dahan-dahan. And meron na ring listahan ko saan dadalhin. Oo. It's for the health benefit, educational benefit of coconut farmers, empowerment of their cooperatives, tapos meron silang shared facilities program para they can do processing. Meron silang intercropping para they will not rely only on coconut as their income. They can intercrop under the coconut tree. In fact, they can do dairy. And then cacao and coffee. At marami pang iba. It's in the law. So, i-oversight ko yun to make sure na magiging successful. At ma-distribute. Kasi ang pinakamahihirap natin are the rice farmer and the coconut farmers, and they comprise 90% of our crop farmers. So if you solve the problem of the 90%, you solve the problem. Well, So, sa pagbabalik po natin, meron tayong mga remote points na gustong makipag-ugnayan sa inyo para doon sa mga nasa iba't ibang mga lugar. 1,360 po ito, pero hindi natin kayang tapusin. Kaya 7 points lang yung ating kakausapin. Huwag po kayo alis, babalik po kami. Ito po ang programang Bawal ang Pikon! Get straight with the General! Kape-kape pa! Kape-kape! Ayan.
Sama pa rin po natin Senator Cynthia Villar na ngayon ay maghahanap din ng re-election para sa pagpapatuloy ng kanyang mga ginagawa sa Senado. Kasama natin, ma'am, ngayon ang General T. De Leon sa Valenzuela, si Celerino Santayana. Magandang umaga po sa inyo. Nandito po si Senator Cynthia Villar. Ano ang aming may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Senator Villar. Nakikita po namin na pro-masa din kayo. Ano po ang masasabi ninyo sa panukalang batas para pagtibayin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS? Very supportive po tayo yan kasi iyan ay tinutulungan yung ating mahihirap na kababayan na binibigyan sila ng pera para may magasta sila to send their children to school. Diba? We know that yung pag-aaral ay isang pinakamagaling na maipamamana natin sa ating mga anak kasi it's something that cannot be taken away from them. Miski ako sa aking sarili, if you will give me a choice, I'd rather give education to my children as a kanilang pamana kaysa pera. Kasi yung pera nauubos, pero yung knowledge, hindi nauubos yun. Kaya we are very supportive of the Pantawid Pamilya Program. Ayan, okay. So, tuloy-tuloy ang PPP. Meron bang ano doon? May pagbabago ba, ma'am, doon sa... Meron silang idinagdag na rice subsidy. Yun lang ang pinakikiusap namin na wag na ibigay na pera, sana, kundi rice na. Rice na Bilhin talaga. sa local farmers para meron namang market yung local farmers kasi ang budget nun is around 28 billion pesos. Magandang ano yun. Kung yun na mismo, no? Yes. Oo. Saka immediately, parang lipat bulsa ka lang, pero Yes, natulungan na pa yung natulungan mo farmer, natulungan mo pa yung mahihirap sa pagkain. And they make sure na pagkain. Kasi minsan kung saan napupunta. Correct. Kasi baka nga, kahit nga yung minsan, yung bigas, baka nga ibenta pa rin. Pero at least, Pero at least andun bigas na. yun. Bigas At na yun. natulungan mo yung local farmers. Oo, magandang... pero yun po ay, ano lang, magiging part ng... Policy lang yun. doon sa pulisya. Pag hindi pa rin sila sumunod, siguro it can be legislated later on. But I want them to do it voluntarily, yung DSWD. Pero hindi ba mas maganda kung i-legislate na yun? Kasi wala na tayong time ngayon eh. Maybe in the next... Okay. Ayan. Sa Guadalupe naman tayo, Makati City, si Greg Fahela. Magandang umaga po sa inyo. Andito po si Senator Cynthia Villar. Ano po ang aming may paglilingkod? Good morning po, Kuya. Good morning po, Senator Cynthia Villar. My question is, are you in favor of opening the Bataan Nuclear Power Plant? Hindi po. Natatakot po ako sa nuclear power plant kasi even most advanced countries who are very good in maintenance, nag-fail sila. Like for example, yung nangyari sa Japan, nagluko din yung power plant niyan. Somewhere in Russia, nagluko. Alam mo, ang ano ng power plant is yung ability mo to maintain it well para kasi pag nagka-problema yan, maraming mamamatay because of yung yung mga leak. yung leak. So you don't think na ready tayo for that? Kasi minsan toilet lang natin, di natin ma-maintain yung power plant pa, di ba? Medyo nakakatakot. Nakakaawa naman yung tatamaan. So, anong alternative na doon, ma'am? Especially... there are many sources of energy. Ang solar is getting to be cheap. Yes. Well, of course, talagang pinakamura ang coal. So, maybe we can do a transition. Hindi natin mabibigla kasi syempre, ayaw ng mga Pilipino na mahal na source of energy. So we can do it slowly. So sa solar, solve kayo dyan sa... wala namang masama. Ang solar yung mga lang, irrigation natin, may mga ano na eh. hindi lang as dependable as electricity. Kasi yung solar, kung sumama panahon, dumilim, di makakakuha ng power or umulan, bumagyo. Pero at least parang bumaba lang yung electric mo, combination. Ako sa mga factory ko, it's a combination. Ng solar. Kalahati solar, kalahati electricity. Hybrid. Oo. Parang ganun. Pero sa farm ko, I do all, ayoko kasi magbayad ng electricity.
So I do solar lampposts, I do yung windmill, I do solar irrigation, and then this ram pump where you generate water from the river towards another source. So, solar pa rin. Pero mas malaki po Hindi, yung ram pump is just a system where you generate water from the katulad ng aking farm, merong river. Nagge-generate ako doon ng water. Okay. Pero Through the ram pump. Pero yung sa solar investment, mas malaki. May investment. Unlike yung you pay for electricity. Yes. But ang ginagawa ko, kung kino-compute ko, magkano investment ko sa solar, magkano ibabayad ko sa electricity, pag kaya kong bawiin yung solar in 2 years, I go. Pwede. Kasi I'm sure hindi naman masisira yung solar for 2 years. Parang diba? yung return of investment. Sigurado na yun. In the long run, mas tipid. Mas tipid. Kasi ang solar, wala kang ibabayad na electricity, pero mag-i-invest ka sa beginning, di ba? Paano kayo nag-aral ng negosyo, ma'am? Ano ba, talaga bang kayo yung, kasi yung pagnenegosyo, ano kayo doon Kayo nila Senator Manny. Kami kasi magkaklase kami ang course namin, business administration. Okay. O siya accounting, ako finance. Then pareho kami may masters in business administration. At naranasan namin to. We started doing a small business when we were 25. Kami nagpalaki noon So we have seen all the troubles. So magaling tayo dyan kasi naranasan mo ng lahat. It's learning from school and experience. So talagang nag-start kayo, negosyo talaga kayo? Ang una namin negosyo, gravel and sand. Okay. Dalawa kaming truck na inutang pa namin. That's how we started. Kadi-deliver namin ng grabat buhangin, doon namin na-pick up na pwede rin kami magtayo ng bahay. And after 20 years, we became the biggest home builder in the Philippines. Ang dami na nga dito Sipag at tiyaga. Okay, sa Rosario, Cavite tayo. Tignan natin si Rick Ramirez. Magandang umaga po sa inyo dyan. At ano may paglilingkod natin po Senator Cynthia Villar. Good morning, Kuya. Kung pananalo po uli kayo, anong batas pa po ang maasahan naming magagawa nyo para makapagbigay ng ayuda sa maliliit na magkasaka? Lalo na po sa kuprahan, nakakaunti ang tulong na nakukuha sa gobyerno. Napasa ko na po yung 2 batas sa coconut. The Coconut Farmers Coco Levy Trust Fund. Na ipamimigay na sa coconut farmers at the rate of 5 billion a year for the next 25 years. And then another bill is strengthening of the Philippine Coconut Authority and giving 10 billion a year to the coconut industry. Earmark kung paano nila ibibigay. So, nasa table na po ni Presidente for signing. Ngayon, pag hindi niya yung sinign in 30 days, lapsing tuloy na yun. So, naandun na po yung budget na 10 billion. Kasi yung isang 5 billion, nakadeposito yun sa treasury. Pera yun ng mga coconut farmer. So, walang budget doon. Bibigay lang sa kanila yun. Yung 10 billion for rice and coconut, naandun na po sa national budget ng 2019. So pasok na yun. For implementation. So, what I can do is to do oversight. Okay. Nabantayan ko na kung ano yung provisional law, sundin in implementing the law. Gaano katagal na sa lamesa ni Presidente, ma'am? Malapit na mag-lapse. Pero alam mo, pipirmahan niya to kasi ito is certified as urgent. Okay. Siya nag-certify nito as urgent. Sinertify niya as urgent. At ito ay campaign promise niya. Na ipabibigay niya yung coconut levy at saka tutulungan niya yung mga mahihirap. So, tsaka may campaign promise din naman siya na tutulungan niya kayo Kaya dapat pero kahit niya ako tulungan, I work hard, I help myself. Diba? Ganyan din dapat yung ating mga farmers. They should help themselves. Pero dapat pirmahan niya na kagad para matulungan niya kayo. Eto ma'am, kasi may mga kababayan tayo abroad at may mga Filipino community dyan na
boboto din tong mga to na mas mauuna pa. Meron mga taga Singapore ngayon si Jay Lelis at gusto nilang Magtanong. magandang umaga sa inyo dyan. Go ahead, dito si Senator Cynthia Villar. Magandang umaga po, Kuya Daniel, at magandang umaga, Senator Villar. Senator Villar, ano po ba ang naitutulong ng Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance or Villar SIPAG sa mga katulad naming OFW? Ano pong mga forms of assistance ang ibinibigay ninyo? Every year, we sponsor sa World Trade Center yung OFW and Family Summit na ina-attendan ng mga 5,000 members of OFW families. Doon nagtuturo kami how they can start small businesses, na andun lahat yung government agencies para explain to them ano ba yung mga project nila for OFWs, and at the same time na andun din yung mga franchise, yung mga ganon. Tapos whole day yon mag-aaral sila. Ang first part would be yung mga OFW na naging successful sa business para ma-encourage sila kasi marami ring former OFWs na naging successful sa business. Tapos, second part is yung mga business opportunities na mapapasukan mo, small business opportunities. And then, ang third part would be yung mga banks ng government na at saka yung mga co-ops na nagpapautang so you can start a small business. Oo. Nandun sila, in-explain nila yung program nila. And the last part are the government agencies para explain nila yung program naman nila sa government to help OFWs. And at the end, nagra-raffle kami, maraming prizes, but the grand prize is a house and lot from Camellia Homes. So, every year yon, every year. And then, Ilan, ma'am? Ilan? but maraming premyo, mga scholarship, meron kaming mga hanap buhay showcase, tapos may mga sasakyan. May Regular pala, 7th year na pala yan, ano? Every November. So, Every nakakapitong November. ano na kayo? Tapos, OFW Summit? Oo. Tapos, after, the whole year round sa office ko, merong permanent employee doon na pag may problema kayo, siya maglalakad sa mga agencies para ma-solve yung problema. And then, pag halimbawa, ang problema ay gustong umuwi, di pa uuwiin. Dati kami nagbabayad ng pasahe, pero ngayon ang daming budget ng DFA at OWA para pagpa-uwi. Walang problema sa repatriation. Sa legal, malaki din ang budget nila sa legal para kung magkakaso, tutulungan doon. Ngayon, yung mga umuuwi, meron kaming, pag walang pagsisimulan, binibigyan namin ng sari-sari store because that's the easiest na gawin, magtinda sa bahay. Sari-sari store, nagbibigay kami noon. Tapos kung may sakit, nire-refer namin sa aming hospital. Meron kaming general hospital sa Las Piñas. Tapos kung training naman gusto, throughout the year may training kami. Iba-ibang klase. Para to train against scam, tsaka yung mga employable skills, meron kami noon. Kasi para sila forever OFW. Yes, yes. At least maturuan. O yan, yun yung ano nyo po, meron kayong pwede palang mapuntahan dyan. Salamat dyan sa inyo sa Singapore. Sa Christchurch tayo, ma'am, sa New Zealand. Wow, Si layo. Renette Tria. Magandang umaga. Ano bang oras sa ano ngayon? Anong oras na sa inyo sa 2 Christchurch? hours lang yata. Oh. Nandito po si Senator Cynthia Villar. Ano may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Senator Cynthia Villar. Tanong po namin, marami na pong nag-attempt na maging self-sufficient ang ating bansa sa production ng bigas. Ano po sa tingin nyo naging kakulangan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa po natin nami-meet ang ating goal? At kung kayo po ay muling mahahalal, ano po ang magiging partisipasyon nyo para magkaroon ng katuparan ang pagiging rice self-sufficient ng ating bansa? As I've said before, ang short natin is 7%. Itong ituturo naming inbred seeds na na-develop ng PhilRice, it can increase the production of rice per hectare from 4 metric tons today to 6 metric tons. So that's 50% increase.
So, pag 7% lang ang short natin at na-increase natin ng 50%, we're self-sufficient. We can even export. So, kailangan lang maturuan namin lahat ng farmer to be able to become seed growers nitong inbred seeds na to. And ang tinatarget namin are the farm schools, yung mga cooperative ng farmers para turuan nila yung mga member nila. Ang mag-i-in-charge nito ay PhilRice. I think they will give yung mother seeds. Tapos tuturuan silang mag-seed growers. Ang maganda sa inbred rice, you don't have to buy. From your harvest, you can do seedlings. And you can do a good seedlings that will increase your harvest. So this is mas maganda. Parang education to. Hindi to ibibigay sa'yo. Pag-aaralan mo at ikaw magpo-produce para hindi ka naloloko. Kasi kung ikaw bibili at nabili mo palpak, di wala rin. Nagkagasta ka, walang nangyari. Ito, tuturuan yung mga co-op na maging seed growers. Para sila na magpo-produce ng seed nila na maganda. Pero anong timeline, ma'am, dyan para dun sa ma-saturate yung lahat ng dapat? Ang provision of the law is 6 years. So we will try to do it in 6 years. Kung earlier, the better. At kung hindi naman tayo nagiging successful, even 3 years from now, we can review na and then make changes. Baguhin na yan. But that actually leads dun sa rice sufficiency natin. Yes, pero yun, yes. yun yung... Ang problema natin talaga yung seeds. Sasabihin nyo na irrigation, with the present irrigated lands, pwede na yung maging self-sufficient provided yung seeds. Tama. Pero gaano ka-acceptable yan dun sa mga farmers? Kasi parang if they're not going to embrace it, parang ganun din, babalik na naman tayo. Wala tayong magagawa. Talagang God said, you have to help yourself. Diba? Kailangan kumbinsihin natin. And it will come with education. Ma-incorporate. Ngayon, ma'am, dun sa mga iba-ibang mga eskwelahan, although merong mga nag-i-introduce na school kasi kahit na private ng tungkol sa farming and agriculture. Yes. Pero yung grade 11 and 12. Pero yun, dapat mabantayan din yung... Alam mo, yung mga nagtuturo sa grades 11 and 12, nag-aaral sa farm school namin. Kasi ang mga course namin, marami training the trainers. Training the trainers. Except for the crop course, lahat training the trainers. Kasi we cannot hope to train everybody. Yes. We have just to train the trainers para sila magturo doon sa community. Ano ba mamang tinuturo doon? One is Farm Business School. Okay. Training the trainers. Ito will teach you how to operate your farm as a small business. Okay. Kasi one of the problem why they are not competitive and profitable is they don't have any financial literacy. Okay. Yung how to do business. Minsan kailangan i-expose ka. Yes. And then, another one is yung native animal. Kasi it's a good model for backyard farmers. Magiging profitable sila dito. Hindi sila bibili ng feeds, i-grow nila yung papakain nila sa native animal nila. And then, another one is aquaculture. Anong aquaculture namin, asola ang pinakakain. Yun. Natural yun. So, ituturo sa'yo how to do that. Kasi palagi ang model namin pang mahirap. Kasi hindi naman natin kailangan tulungan ng mayayaman. May pera sila, marurunong sila. Ang kailangan turuan natin yung mahihirap. Kasi wala silang education, tapos wala pa silang puhunan. Sila pa napapagsamantalahan minsan. Tapos yung crop course namin, it's open to everybody. Para lahat mag-garden. Ni-encourage namin, even sa Las Piñas, I want them to have vegetable garden para self-sufficient tayo sa vegetable and it's organic. Kasi we use organic fertilizer. In fact, every year meron kami Las Piñas Food Festival. Ina-awardan namin yung best garden in a barangay, best garden in a public school, at saka best garden in a subdivision. Kasi minsan, dinadamo lang yung open space. Itamnan na ng vegetable para libre, di ba? Kahit nga sa condo, pwede rin. Pwede rin. Meron mga maliliit. Yeah. Sa Winnipeg, Canada po tayo, si Kate Mansoy. Magandang umaga, magandang hapon dyan sa inyo sa Canada. Tuloy po tayo. Andito si Senator Cynthia Villar. Good morning po, Kuya, at good morning din po, Senator Cynthia Villar.
Maraming lugar po sa Pilipinas ang nirehabilitate dahil po nasira ng mga tao, gaya ng Boracay, Manila Bay at Palawan. Ano po ang panukala ninyo upang maingatan at ma-preserve ang ating kalikasan? Alam nyo, last term ko ay legislated. Ito naman ay nanggaling sa mga congressman sa lower house. But inano namin, sinummarize namin. We declared 94 areas in the Philippines as protected area under the law. Dati po, ang protected area sa Philippines is 13. Dinagdag namin yung 94, 107 na ngayon. And this covers 3.5 million hectares. And there are only 30 million hectares in the Philippines, land area. So this is 10% of the Philippines. What do you mean by protected? Pagka protected, dineklara ng protected area? Managed na yan. Joint management yan ng community at saka ng DNR. So lahat ng gagawin mo doon, aaprubahan ng management committee. So hindi ma-abuse yung area. In fact, Siargao, iminove ng kanilang congressman to be declared as a protected area. Tourism siya, pero controlled tourism. Para hindi na mangyari uli yung nangyari sa Boracay. Tsaka iba pa na... Yung aming Las Piñas Parañaque Wetland Park has been declared as a protected area. So it becomes an ecotourism site. Okay. Laki ng jump nun, 13. Tapos Naging, plus 94, naging 100. 107. 7. Ayan, puntahan po natin na South Jersey, USA. Si Rowena Obat, ang ating mga kababayan dyan. Magandang umaga po. At tuloy kayo, nandito po Senator Cynthia Villar. Ano pong may paglilingkod? Good morning, Kuya. Good morning, Senator Villar. Ang tanong ko po, ano po ang pwedeng alternative na paraan para sa iyo bukod sa pagbaba ng minimum criminal responsibility upang maibaba ang criminality sa bansa? For young people. Yung mga... Together with that law, we will not be able to implement that law without building parang rehabilitation center for these young people. So initially, we will build in every region in the Philippines. And then hopefully in every province in the Philippines. Kasi kung hindi mo sila ihahalo dun sa mga hardened criminals, dapat may bahay sila and they should be rehabilitated. Kasi medyo yung bad influence sa kanila, minsan inutusan ng magulang kasi alam ng magulang na pag bata hindi mahuhuli, and then yung iba naman syndicate. So, hindi dapat ibalik sa magulang or sa syndicate or sa community. Dapat dalhin sila in a place where they will be rehabilitated and ma-educate sila at mabago yung kanilang thinking na pananaw sa buhay. Ayan, at mahaba-habang lakbayin din yan dahil marami. Yeah, but we are building. I think there are including in the 2019 budget for all the regions. There are 16 regions, so 16 rehabilitation centers. All right, ating FB reaction, may nag-309 nag-like, may nag-198 love, may nag-3 na natawa, may nag-wow na 8, may nalungkot, wala. May 3 nagalit. Palagay ko, ano yun? Natamaan ng ano. Ma'am, meron kami culture dito bago po namin pagpaalamin ng ating panauhin. Ito ang tawag ng mga millennial. Nakikimillennial tayo, Senator. Complete me. Yan. Pakibasa lang po, pagkatapos kayo na ang kumumpleto. Yan. Ayun po. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial election, pinangangako ko na i-continue ko yung aking lahat ng project, and at the same time, I will really try hard na maiahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Yeah. Salamat po. Ma'am, thank you so much for being with us. Senator Cynthia Villar, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon! Yes, stay with the